Si Ramniranjan na may alias na Raha Kolander o Raha Kolandar ay isang Indian serial killer at cannibal. Siya ipinanganak noong 1962 sa Allahabad, Uttar Pradesh. Wala siyang formal na edukasyon. Ang kanyang pisikal na itsura ay may taas na 5'10", kulay itim na buhok at matalim na mga mata. At walang ganong impormasyon ang makukuha tungkol sa kanyang mga magulang at kapatid. Dati siyang nagtatrabaho bilang driver sa Central Ordnance Depot na INI. Samantala ang kanyang asawa na si Pulan Devi ay isang politician at miyembro ng isang institusyong pampolitika. Ang mag-asawa ay may 2 anak na lalaki na nagngangalang Adalat at Zamanat. Ngunit tila ang pangalan ng kanyang asawa at 2 anak na lalaki ay hindi totoo at pawang mga alias lamang. At ginamit ni Niranjan ang pangalang ito upang itago ang tunay na pagkakakilanlan ng kanyang asawa at mga anak sa panahon ng interogasyon ng pulisya. At sa kanyang pagkabata, siya'y hindi masyadong matalino at wala siyang hilig sa pag-aaral, kaya't hindi siya pumasok sa paaralan. At dahil doon ay madalas siyang kinukutya ng mga miyembro ng kanyang pamilya at ikinukumpara siya sa ibang mga bata na nag-iwan ng malalim na epekto sa kanyang kaisipan. At sa panahon ng kanyang kabataan, siya'y naging mainitin ang ulo. Nang siya'y lumaki ay nagsimula siyang maghanap ng mga taong kilala sa kanilang katalinuhan sa kanyang nayon. Dati na niyang pinugutan ng ulo ang matatalinong tao at itinatapon ng natitirang bahagi ng kanilang katawan. Pagkatapos ay inilabas niya ang utak ng mga biktima sa bungo nito, pinapakuluan at inilalaga. At pagkatapos ay iinumin niya ang sabaw nito. Ginagawa niya ito sa mga biktima dahil naniniwala siya na makakatulong ito na patalasin ang kanyang utak. Dagdag pa rito ay pinipinturahan niya ang mga bungo sa iba't ibang kulay at isinulat ang relihiyon ng biktima sa bungo nito. Pagkatapos ay itinatali sa puno. Kabilang sa mga taong pinatay niya ay ang mga taong caste, dahil lamang sa paniniwala niya na ang mga taong caste ay matatalino. Ang caste ay isang miyembro ng isang mataas na Hindu jati, lalo na marami nito sa Bengal at Uttar Pradesh, na ang mga trabaho ay mga clerk, writer at accountant. At pinatay din niya ang isang tao dahil sa pagtanggi nito na tulungan siya na buhatin ang kanyang tumirik na kotse. At pagsapit noong 2001, ang punong reporter at mamahayag na isang Hindi newspaper na Aaj na si Dhirendra Singh ay nawala sa Allahabad. Nagsampa ng nawawalang reklamo ang mga miyembro ng kanyang pamilya sa malapit na istasyon ng pulisya. Dahil kilala ang kanyang mukha sa bayan, agad na sinimulan ng lokal na pulisya ang paghahanap sa mamahayag. At habang nag-iimbestiga ang kapulisan, ay napansin nila na humigit kumulang 20 iba pang mga tao ang nawawala sa bayan ng Allahabad sa loob lamang ng ilang buwan. Gayunpaman hindi matunton ng pulisya ang anumang pagkakatulad sa pagitan ng nawawalang kaso. Una nilang ginawa ay sinubaybayan nila ang mga detalye ng tawag ni Dhirendra sa telepono. At ang huling numerong tinawagan niya at nakatanggap ng tawag ay ang landline number ng isang babaeng nagngangalang Pulan Devi na asawa ni Ramniranjan. Ngunit nang tanungin siya tungkol sa tawag ay tumanggi siyang tumawag ito sa kanya. Pagkatapos ay tinanong ng kapulisan ang kanyang miyembro ng pamilya tungkol sa tawag at sinabi ng kanyang mister na si Ram na siya ang gumamit ng telepono at tinawagan niya si Dhirendra para sa ilang trabaho. Ang lokal na pulisya ay walang nakitang lead mula sa mga detalye ng tawag at nagpasya na imbestigahan ang kaso mula sa ibang anggulo. Bumalik sila sa umpisa at sinimulang pag-aralan ang 20 kaso na nawawalang tao upang may mahanap na koneksyon sa pagitan nila. Ang ilan sa mga taong nawawala ay sina Kalicharan Srivastav na isang security guard, Ashok na isang driver ng pampasaherong sasakyan, Santosh na isang tagalinis at Mowin na isang eksperto sa hipnotismo. Gayunpaman ang lokal na pulisya ay walang makitang lead kahit na pagkatapos pag-aralan ang lahat ng nawawalang kaso. At ang tanging lumabas lamang ay ang lahat ng missing person ay kilalang matatalinong tao sa kanilang nayon. Nang maglaon, isang bagay ang tumatak sa isipan ng kapulisan. Naalala nila na ang huling tawag sa telepono ng mamahayag na si Dhirendra Singh na 12:15 AM. Dahil ang mga tao sa nayong iyon ay nakasanayan ng matulog simula alas 9 ng gabi at alas 10 ng gabi.
Pagkatapos ay nagpasya ang lokal ng pulisya na tanungin muli ang mag-asawang Raha Niranjan at Pulan Devi. Ngunit sa pagkakataong ito kasama ang kanilang mga detalye ng kanilang background. Kaya't dumating ang isang pangkat na kapulisan sa tahanan ni Niranjan para sa masusing investigasyon. Sa paunlak ng kapulisan, maayos na lumabas ang kanyang asawa at mga anak sa kanilang bahay. Matapos noon ay sinimulan na ng kapulisan ang pagtatanong kay Niranjan. Noong una ay sinusubukan niyang linlangin ang mga kapulisan. Ngunit pagkatapos ng ilang serye ng mga katanungan, ay sinabi niyang di umano ay kailangan niya munang kumain ng dal bago magsalita at hindi siya kakain ng isang mangkok lamang ng dal, kundi isang kalderong puno ng dal. Dahil may sasabihin daw siyang napaka-importante, ngunit huwag daw siyang huhulihin. Ang dal ay isang Indian meal na gawa sa yellow at red lentils na may iba't ibang spices na suwak sa vegetarian side dish. At matapos na sundin ng kapulisan ang kanyang kahilingan na kumain ng dal, inihatid niya ang lokal na pulisya sa isang silid sa kanyang sakahan sa Pipri, distrito ng Sonbhadra, Uttar Pradesh. Nang makarating sila sa harap ng silid, sinimulan ni Niranjan ang pagkwento at sinabi niyang di umano, ang silid at bukid daw na kinatatayuan nila ay pag-aari ni Raha Kulandar o Raha Kulander na siyang pinakamatalinong tao at napakahirap daw para sa sinuman na mahanap siya. Inayos niya ang kanyang adalat doon at pinarusahan ang mga tao. Ang adalat ay justice. Ibig sabihin ay nilitis niya ang mga tao sa lugar na yon at saka pinarusahan. At pagkatapos ay hinila niya ang isang sako na naglalaman ng isang pugot na ulo na nakalatag malapit sa silid. Natigilan at nabigla ang kapulisan na makita ito. At sa loob ng ilang segundo ay hinila pa ni Niranjan ang isa pang sako na may pugot na ulo. Sinabi niya na ang unang ulo ay kay Srivastava Kalicharan at ang isa ay kay Muin Bai. Itinuro din niya ang puno sa kanyang sakahan at sinabi niyang ang ibang mga bungo ay itinali ng malupit na haring si Kulander sa punong yon. At nang tanungin siya ng kapulisan tungkol sa mamahayag na si Dhirendra Singh, sinabi niya na pinagputol-putol ni Raha Kulander ang katawan nito sa ilang piraso at itinapon ang mga ito. At tinanong siya ng lokal na kapulisan kung sino si Raha Kulander at kung nasan siya. Sa panahong yon, si Niranjan ay nagsimulang gumawa ng mga kwento-kwento. Ngunit nang tanungin siya ng mahigpit, lumabas ang katotohanan na siya si Raha Kulander. Sinabi niyang ang kanyang utak ay si Raha Kulander na nagtatago sa katauhan ni Ram Niranjan. At kalaunan ay ibinahagi niya kung paano niya pinatay ang mamahayag na si Dhirendra Singh. Di umano noong December 14 taong 2000, tinawagan ni Raha si Dhirendra para pumunta ito sa kanyang bukid upang bigyan ito ng ilang mahalagang impormasyon. At habang nakaupo daw si Dhirendra malapit sa isang siga ng apoy, habang ito'y nakatalikod ay binaril siya ng bayaw ni Raha na si Vakshara ng 10 pistol. At pagkatapos ay pinugutan nila ito ng ulo. At ang iba pang bahagi ng katawan ni Dhirendra ay tinapon nila sa Riva Madhya Pradesh. At nang tinanong siya ng kapulisan kung bakit niya ginawa yon, ay sinabi niyang di umano ay may duda siya na alam ni Dhirendra ang lahat ng tungkol sa kanya at ilalantad daw siya nito, kaya pinatay niya to. At itinago daw nila ang sasakyan ni Dhirendra na Tata Sumo. Samantala ang lokal na pulisya ay nakakita ng isang diary sa kanyang silid. Sa diary na ito ay napuno niya ang 14 na pahina. At sa bawat pahina ay isinusulat niya ang bawat pangalan at relihiyon ng mga biktima na may krus. Sa unang pahina nakasulat ang Kalicharan Srivastava at sa huling pahina nakasulat ang pangalan ni Dhirendra. Nang maglaon inamin ni Niranjan na mula 1992 hanggang taong 2000 ay nakapatay siya ng humigit kumulang 30 tao. Sa pag-aresto kay Niranjan, sinabi ng kanyang asawa na dati na niyang nararamdaman na siya may ilang mga psychological issue. Ngunit hindi siya naniniwala na nakapatay siya ng sinuman. Sinuri pa si Niranjan ng mga psychiatrist, ngunit ayon sa resulta ay wala siyang anumang psychological problem. Noong 2001, isang charge sheet ang isinampa laban sa kanya. At dahil sa kakulangan ng ebidensya, umabot ng halos 11 years ang paglilitis upang ilagay si Raha Niranjan at ang
kanyang kasabwat sa krimen na kanyang bayaw sa malamig na rehas. Pinagmulta rin sila ng 10,000 rupees bawat isa na may habang buhay na pagkakakulong o tinatayang 20,000 sa peso ng mga panahong yon. Ang hindi marunong bumasa at sumulat na si Ram Niranjan o Raha Kulander ay isang malupit at may nakakatakot na pag-iisip mula pagkabata. Noon ay nakakaramdam siya ng kaginhawahan sa pamamagitan ng pananakit sa ibang tao. At ang mismong katangian niya ang nagtulak sa kanya sa mundo ng kadiliman. Ang malagim na pagpatay niya ay lumikha ng gulat sa Shankar Gar. Dati na rin niyang sinaktan at naduguan ang mga batang naglalaro ng sports. At sa kanyang pagtanda ay nangibabaw sa kanyang kaisipan ang pagkabaliw. At ang ilang nakakakilala sa kanya ay nagsabing mahilig din siyang uminom ng sariwang dugo mula sa kambing. At tuwing kapistahan ng karne ay madalas siyang nag-host kasama ang kanyang mga kaibigan sa kanyang farmhouse. Samantala na pag-alaman ng mangmang na si Kulander mula sa isang lugar na ang utak ay nahasa at tatalino sa pamamagitan ng pagkain na mula sa sariwang utak ng taong matalino. At pagkatapos ay nauuhaw din siya sa dugo ng tao. At dahil doon ay nilabas ng lalaking pampirang si Kulander ang kanyang pangil at sinimulan silang kainin. Sinasabing mahilig din si Kulander sa magagarang damit sa tuwing lumalabas siya para pumunta sa isang lugar at nagsusuot siya ng boots at shades. Batay sa mga pagpatay ni Ram Niranjan, isang hindi Netflix na dokumentaryo na Indian Predator: The Diary of a Serial Killer na hango sa kanyang buhay ang inilabas noong 2022. Shoutout po pala kay Miss Vicky Yabut from Kingdom of Bahrain. More blessings to come. Salamat po.